Sa lekturang ito, tatalakayin ko ang mga henerasyong hindi isinama sa talangakan ni Jesus sa Mateo Kabanata 1. Ang bagong tipan ay nagsisimula sa isang talang-angan. Ibig kong sabihin, hindi naman yan masyado kapanapanabik na material, di ba? Maraming tao ang nag-isip niya ang pag-aaral ang natalaangkanan ay nakakabago, kaya bakit naman gagawin ito ng Diyos? Bakit niya bubuksan ang bagong tipan? May talangta niyan. Dapat may dahilan. Bueno, ang talaangkanan ni Isus sa Mateo 1 ay nagbubuod ng buong lumang tipan gamit lamang ang 41 pangalan. At ipinakikilala rin nito ang buong bagong tipan gamit ang mga pangalang ito. Kaya lahat ng taong kasama sa talaangkangan ito ay nagsilbing mga daluyan o daluyan kung saan naparito ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Matututunan natin sa lekturang ito na ang talangkanang ito ay maraming tinanggal na henerasyon. Ang katotohanan ng ato pa lamang ay nagpapakita na hindi isang talangkanan ang nagpapala ng pisikan na lahi ni Hesukristo. Ito ay isang talaangkanan na sumusubaybay sa daloy ng pananampalatayang tipan na naipasa mula sa iyong ninuno patungo sa iyong inapo. Ang talaangkanang ito ay may kabuoang 42 henerasyon at nahati ang mga ito sa 3 panahon. Ang unang panahon ay may 14 na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Si Abraham ay ipinanganak noong 2166 BC. Naging hari si David noong 1003 BC. Kaya iyan ay isang saklaw ng 1160 taon na may 14 na henerasyon lamang. Kung hation mo ang 1163 taon sa 14, makukuha mo ang 83.1. Nangangahulugan ito na ang isang henerasyon ay may average na 83.1 taon. Masyadong mahaba iyan dahil sa Biblia, ang isang henerasyon ay nasa average na 25 hanggang 30 taon. Kaya't iyon pa lamang ay nagpapakita na ang palang-angkan ng ito ay dapat may mga tinanggal. Sa loob mo to. Kaya't ating alamin ngayon kung saan naroon ang mga tinanggal na iyon at susubukan nating alamin kung bakit inalis ang mga henerasyong iyon sa palaangkanan ni Jesus. At panghuli, makikita natin kung paano nagpatuloy ang talangkanan sa kabila sa mga kakulangan ito sa loob ng talangkanan. Kaya una, tingnan natin kung aling mga henerasyon ang tinanggal. Kapag maingat nating inihambing ang bawat pangalan sa talaan ng lumang tipan, matutuklasan natin na mayroong 2 malalaking puwang sa unang panahon sa talaangkanan. Kaya tingnan natin ang talangangkanan dito. Nagsisimula ito kay Abraham at get it. Alam mo, nagmula ito kina Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David. Ito ang 14 na henerasyon ng unang panahon. Kaya tingnan natin isa-isa ang bawat pangalan. Ibig kong sabihin, kilala natin sina Abraham, Isaac at Jacob. At saka si Judah ang pang-apat na anak ni Jacob. Kaya alam natin na walay mga puwang doon. Sino si Perez? Si Perez ay isa sa kambal na ipinanganak ni Tamar para kay Judah sa Genesis Kabanata 38. Ang unang 5 henerasyon dito ay pawang tuloy-tuloy. Walang mga puwang doon. At saka, sino si Hezron? Hindi naman natin masyadong kilala ang pangalang ito, di ba? Kaya tingnan natin kung sino si Hezron. Lumilitaw si Hezron sa Genesis 46. Sa Genesis Kabanata 46, talata 8, nakalista rito ang 70 miyembro ng pamilya ni Jacob na pumunta sa Ehipto. At sa talata 12, lumilitaw ang pangalang Hezron. Nangangahulugan ito na si Hezron ay bahagi ng 70 miyembro ng pamilya ni Jacob na bumaba sa Ehipto noong 1876 before Christ. Bahagi siya ng henerasyong iyon. Sunod, sino si Ron?
Sa 1 Kronika 2, talata 9, sinasabi na ang mga anak ni Hezron ay sina Jeremiel, Ram at Kilubay. Kaya mukhang si Ram talaga ang biyolohikal na anak ni Hezron, tama ba? Gayunpaman, kung patuloy mong basahin ang talaangkangan ito sa 1 Kronika 2, ito ay halos kapareho ng sa Mateo 1. Kaya hindi natin lubos na matayak kung si Ram nga ba ang biyolohikal na anak ni Hezron. Siyempre, maari natong ipagtanggol na ito ay isang segmented genealogy na nangangahulugang nagmumula ito sa isang ninuno at nahahati sa 3 anak na lalaki, tama ba? At pagkatapos ay nagpapatuloy ito sa isang linear genealogy. Kaya kadalasan, ang mga segmented genealogy ay walang mga puwang, ngunit hindi palaging ganito ang kaso. Kaya sa RM, lalagyan na lang natin ang tandang pananong. Hindi talaga kami sigurado kung saan siya nababagay. Sunod, tingnan natin si Aminadab. Sino si Aminadab? Ayon sa Exodo, Kabanata 6, talata 23, si Aminadab ay biyena ni Aaron. Si Aaron ang kapatid ni Moises. Si Aminadab ay biyena ni Aaron. Nagpakasal si Aaron. Anak ni Aminadab, si Elishiba. So ibig sabihin na sa iisang henerasyon sila. Kaya nangangahulugan iyon na si Aminadab ay bahagi ng henerasyong lumabas mula sa Ehipto noong 1446 BC. Kaya anong ibig sabihin niyan, Anya? Simula noon, si Hezron ay bahagi ng henerasyong pumunta sa Ehipto noong 1876 at si Aminadab ay bahagi ng henerasyong lumabas ng Ehipto noong 1446. Sa pagitan ng dalawang lalaking ito, halos lahat ng 430 taon ng paglalakbay sa Ehipto ay naalis na. Malaki ang puwang doon. Sunod, dumako tayo sa Nashan. Sino si Nashan? Bueno, si Nashan na nakita naton ay anak ni Aminadab. At si Nashan ang pinuno ng unang henerasyon sa ilang. Ayon sa mga bilang, Kabanata 2, talata 3, sinasabi na si Nathan ang pinuno ng tribo ni Juda. At muli nitong sinasabi na siya ay anak ni Aminadab. Walang mga puwang doon. Sino si Salmon? Sinasabi sa aton ng Biblia na pinakasalan ni Salmon si Rahab. Si Rahab ang patutot ng Jericho, tama ba? Kaya ibig sabihin ay bahagi si Salmon ng henerasyong sumakop sa Jericho noong 1406 BC. At ang sumunod ay si Boaz. Sino si Boaz? Gaya ng alam natin, si Boaz ay pinakasalan ni Ruth. Ngayon, saang panahon na buhay sina Boaz at Ruth? Bueno, sinasabi sa atin ng Ruth 1.1 na nabuhi sila noong panahon ng mga hukom. Pero medyo matagal na ang panahon ng mga hukom. Ito ay sumasaklaw mula 1390 BCE hanggang 1050 BCE. Yan ay 340 taon. Ngunit hindi tayo lubos na sigurado kung anong bahagi ng panahon ng mga hukom ang kinabubuhayan ni Boaz. Kaya paano nato malaman? Bueno, kung isasalang-alang natin ang natitirang mga henerasyon sa unang panahon na sina Obed, Jesse at David, makahula tayo kung kailan nabuhay si Boaz. Ayon sa Ruth chapter 4 verse 17, sinasabi na si Obed ang ama ni Jesse at si Jesse ang ama ni David. Busa ang Ruth 4:7, dili lang lista sa kagikan kundi ka istorya. Sa maong istorya, kung ilista ang mga ngalan sa ingon ni Imi, nagpasabot kini nga walay gintang sa matag. Ito ay pawang magkakasunod na henerasyon. Sa ato pa, nagsunod sila si Boaz, Obed, Jesse ug David. Nahibaluan nato nga natawa si David sa 1040 BC. At ginagamit natin ang impormasyong iyon na sa Biblia, ang isang henerasyon ay tumatagal ng mga 25 hanggang 30 taon. Maari tayong gumawang matalinong hula kung kailan ipinanganak si Boaz. Kung dadagdagan natin ng 25 o 30 taon simula sa kapanganakan ni David, maari nating kalkulahin pabalik. At ito ang resulta.
At nakikita mo si Boaz ay ipinanganak noon unang kalahati sa 1100 BC. Ano ang ibig sabihin nan? Aba, Thamon ay bahagi ng henerasyong sumakop sa Jericho noong 1406 before Christ. At si Boaz ay ipinanganak noong unang kalahati ng 1100 BC. Ibig sabihin, sa pagitan ni Salmon at Boaz, halos 300 taon ng panahon sa mga hukom ang naalis na. Kaya ngayon ay nalaman na natin kung saan matatagpuan ang dalawang malalaking puwang sa unang panahon ng talaangkanan ni Jesus. Kaya, sa pagitan ni Hesron, Ram at Aminadab, mga 400 taon ng paglalakbay sa Ehipto ang naalis na. At sa pagitan ni Salmon at Boaz, mga 300 taon mula sa panahon ng mga hukom ang naalis na. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Bakit natin kailangan malaman ito? Bueno, gaya ng sinabi natin, itinuturo sa atin ng talaangkanang ito kung sino ang mga nag-ingat ng pananampalataya. Kaya naman, ginamit sila ng Diyos bilang mga dalayon kung saan makapapasok si Hesukristo sa mundong ito. Kaya gusto naming maging katulad ng mga taong ito. Sino ang makapag-iingat ng pananampalatayang tipan at makapagpasa nito sa susunod na henerasyon hanggang sa pagbabalik ni Kristo? Kaya, susunod, gusto nating malaman kung bakit inalis ang mga henerasyon ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, matututo tayong huwag nang gawin ang parehong mga pagkakamali na ginawa ng mga taong iyon. Una, tingnan natin ang mga henerasyon sa Ehipto. Una sa lahat, sila ay sumamba sa idolatriya. Ayon sa Josue Kabanata 24, talata 14, sinasabi nito, "Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng may katapatan at katotohanan at alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at kayo'y maglingkod sa Panginoon." Ang Ehipto ay isang bansang maraming Diyos-Diyosan. At habang ang mga Israelita ay naninirahan doon bilang mga alipin, tiyak na naimpluensyahan sila ng mga ito at tiyak na sinundan ng iba pang mga Diyos na ito. Pangalawa, nilabag ng mga Israelita ang Sabath habang sila ay nasa Ehipto. Ang dahilan ay dahil, ayon sa mga sinaunang talaan ng Ehipto, ang Ehipto noon ay may kalendaryong may 10 araw na linggo. Ang isang linggo para sa kanila ay 10 araw ang haba at ang Sabat ay dumarating kada 7 araw, tama ba? Kaya makikita mo roon mismo na hindi magkatugma ang dalawang ritmong ito. Di sila maarang magsabay. Kaya ang ritmo ng buhay sa Ehipto ay hindi naayon sa kalendaryo ng Diyos. Ehipto, sumisimbolo sa makasalanang at bumagsak na mundong ito. Ang mundo ay hindi napubuhay ayon sa panahon ng Diyos. Ang mundo ay hindi kaayon ng Diyos. Kaya naman, upang makalakad kasama ng Diyos, dapat tayong lumabas kayo sa Ehipto, sa espiritual na pananalita, at dapat nating isync ang aton buhay at ang aton oras sa kalendaryo ng Diyos at sa oras ng Diyos. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng pangingilin ng araw ng Panginoon. Itinatag ng Diyos ang araw ng Panginoon upang tayo ay maging kaisa ng Diyos. Ang buhay natin ay maaaring ganito. Magkaroon ng parehong ritmo at bilis kasama ng Diyos upang makalakad tayo kasama ng Diyos. Pangatlo, ang mga Israelita noong sila ay nasa Ehipto ay hindi makapaghain sa Diyos. Sa madaling salita, hindi nila kayang sambahan ang Diyos. Kita mo, palaging pinipigilan tayong mundo na sambahin ang Diyos. Bakit hindi sila makapaghain sa Ehipto? Ayon sa Exodo Kabanata 8, talata 26, sinabi ni Moises, "Hindi nararapat na gawin iyon sapagkat kami ay maghahain sa Panginoon naming Diyos." Ano ang kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo? Kung maghain kami, nakasuklam-suklam sa mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata, hindi ba nila kami babatuhin?
Anong ibig sabihin nito? Bueno, sa madaling salita, ito na nga. Ang mga hayop na inihahandog ng mga Israelita tulad ng tupa, kordero o baka ay pawang mga diyos ng mga Ehipsyo. Kaya kung makita nilang inihain ng mga Israelita ang sarili nilang mga Diyos, hindi nila sila pabayaan. Susubukan nilang patayin ang mga ito. Iyan ang sinusubukan sabihin ni Moises dito. Kaya nga, sa loob ng 400 taon, habang may mga alipin sa Ehipto, hindi sila makapaghayin sa Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit kinuha ang mga henerasyon sa Ehipto mula sa talangkangan ni Jesus. Susunod, tingnan natin ang mga henerasyon noong panahon sa mga hukom. Bakit sila inalis sa palaangkan ni Jesus? Una sa lahat, hindi nila kilala ang Diyos o kaniyang mga dawat. Hindi nila alam ang salita. Pagkamatay ni Josue, ayon sa mga hukom, sa bersikulo 10, sinasabi nito may ibang lahing lumitaw pagkatapos nila na hindi nakakakila sa Panginoon ni sa gawa na kaniyang ginawa para sa Israel. Kaya pagkamatay ni Josue, ang pananampalataya ay hindi na ipasa sa henerasyong iyon. Kaya hindi nila nakilala ang Diyos, may ang kaniyang mga gawang isinagawa niya sa kasaysayan sa pagtubos. Unsay mahitabo kung wala ka kaila sa Dios o sa iyang pulong ug mga buhat? Matod sa Biblia, gitalikdan nila ang Dios. Sa Hukom 2:1-3, ang mga anak sa Israel nagbuhat og dawtan sa Ginoo ug nag-alagad kang Baal, ug ilang gitalikdan ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga ginikanan. At pagkatapos noon, ginawa nila ang tama sa kanilang sariling mga mata. Sa mga hukom, Kabanata 21, talata 25 na siyang huling talata ng Aklat ng Mga Hukom, nagtapos ang Diyos sa pagsasabing, ng mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat isa ang tama sa kanyang sariling paningin. Bakit walang hari sa Israel? Hindi ba't ang Diyos ang kanilang hari? Kaya, ipinahihiwatig ng palatang ito na noong panahon ng mga hukom, tinanggihan ng mga Israelita ang Diyos bilang kanilang hari at ginawa nila ang tama sa kanilang sariling mga mata. Ganito ang mangyayari kapag hindi natin alam ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aral ng kasaysayan ng pagtubos, natututuhan natin ang ginawa ng Diyos para sa atong mga ninuno sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pagtubos, natututuhan nating kilalanin ang huwara ng mga gawaing pagliligtas ng Diyos sa kasaysayan ng tao at sa ating sariling buhay. Kitaan mo, ang mga gawa ng Diyos ay walang hanggan. Siya ay nakikialam at gumagawa pa rin sa ating mga buhay tulad ng ginawa niya noong panahon ng Biblia. Kaya sa pamamagitan ng pag-aral ng kanyang salita, malalaman natin kung paano ka ginagamit ng Diyos sa atong mga buhay. Ngunit dahil hindi ito alam ng mga tao noong panahon ng mga hukom, tinalikuran nila ang Diyos. At pagkatapos ay sinabi nila, walang Diyos! Kaya gagawin ko ang anumang tama sa aking paningin. At iyon ang dahilan kung bakit sila inalis sa talaangkanan. At pangatlo, gayon pa man, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit ang dalawang panahong ito ay inalis sa talaangkan ni Jesus, at ito ay dahil walang sinuman ang nagpapahayag. Salita ng Diyos. Kapag tiningnan natin ang talaangkanan at inihambing ito sa mga dakilang lalaki ng Diyos at sa mga propeta ng Diyos, ito ang makukuha natin dito. Kita nyo, nabuhay sina Jacob at Jose hantang sa panahong ito. Ayon sa Genesis Kabanata 50, talata 23, sinasabi na nakakita si Jose hanggang sa ikatulong henerasyon sa kanyang mga anak. Bueno, si Jose ay parehong henerasyon ni Juda, tama ba? Magkapatid sila. Kaya ang ikatong henerasyon mula kay Jose ay si Ram. Kaya't si Jose ay buhay pa hangto sa panahong iyon, sa panahon ni Ram. Ngunit, pagkamatay ni Jose, wala nang sinuman ang makapangyarihang nagpahayag ng gawain ng Diyos na katulad ng ginawa niya. At kaya nga, pagkatapos ni Ram, hindi na iparating ang pananampalataya. Kaya't inalis sila sa talaangkanan ni Jesus hangkad sa panahon ni Aminadab nang mamagitan ang Diyos upang tawagin si Moises.
Halos 400 ang nabawas sa pagitan ng dalawang taong ito. At pagkatapos, pagkamatay ni Josue, wala nang sinuman ang nakapagpahayag ng salitang Diyos tulad ng ginawa niya. Kaya ang panahon ng mga hukom ay inalis sa talaangkan na ni Hesus hantod sa dumating si Samuel at nagsimulang ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nakikita mo, napakahalaga ang komperensyang ito ngayon dahil kailangan nating magbangon ng isang henerasyon ng mga lider na magpapahayag ng salita ng Diyos. Kung hindi, maari tayong maharap sa isa pang panahon sa ating panahon. Dapat nating ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga inapo, sa sinumang makikinig, upang ang salitang ito ay maipasa at ang pananampalataya ay magpatuloy hamtud sa pagbabalik ni Kristo. Ayon sa Kawikaan 29 versikulo 18, kung saan walang pahayag, ang bayan ay nagtatakwil ng pagpipigil. Kung walang salita, wala'y makapigil sa mga taong ito. Gagawin nila ang anumang gusto nila at lalayo sila sa Diyos. Pangatlo, paano kaya nagpatuloy ang talang-angka ng ito? Kung may kakulangan sa pananampalataya sa loob na 400 o 300 napakatagal na panahon iyon. Kaya paano nga ba nagpatuloy ang talaangkanang ito? Paano sila nakabalik sa pananampalataya? Paano nila nabawi ang kanilang pananampalataya pagkatapos ng napakahabang panahon? Bueno, ang simpleng sagot diyan ay ito, na nakialam ang Diyos upang ibalik ang kanyang bayan sa pananampalataya. Ito ay sa Diyos. Interbensyon. Kung hindi, doon na lang sana ito tumigil. Ang landas na tatahakin ni Hesukristo sa pagdating sa mundo ay magtatapos na sana kung iniwan niya ito sa ating mga tao. Kaya tingnan natin kung paano nakialam ang Diyos upang maipagpatuloy ang talangkangan ito. Una, tingnan natin ang panahon sa Exodo. Anong ginawa ng Diyos? Paano siya nagtrabaho? Ayon sa mga gawa, Kabanata 7, talata 17, sinasabi nito, ano ang pinutukoy ng talatang ito? Sinasabi nito na ang panahon ng pangako na siyang Exodo, tama, ay papalapit na. Ipinangako niya yan kay Abraham sa Genesis, Kabanata 15, talata 13. Sinabi niya kay Abraham, ang iyong mga anak ay magiging alipin. Ehipto sa loob ng 400 taon, ngunit pagkatapos noon, alis sila na may dalang malaking kayamanan. Bueno, halos 5-6 na raang taon na ang nakalilipas noon. Walang sinuman ang nag-isip tungkol dito, ngunit pinapanatili ang Diyos ang oras, binibilang ng Diyos ang oras, at habang papalapit ang oras na iyon, ngayon sinimulan ng Diyos na isakatuparan ng kayang plano. Ang unang gibuhat niya ay pinarami at pinarami niya ang mga tao sa Ehipto. Kaya sinasabi sa Exodo Kabanata 1, talata 7 na ang mga anak ni Israel ay naging palaanakin, sila'y dumami ng husto at sila'y dumami, sila'y naging lubhang makapangyarihan, kaya't ang lupain ay napuno nila. Mga dakilang pagpapala talaga ng hindi ba? Ito ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa sangkatauhan sa Genesis Kabanata 1. Ngunit nang mangyari ito sa mga Israelita sa Ehipto, hindi ito naging isang pagpapala para sa kanila. Bakit? Dahil takot sa kanila ang mga Ehipsyo. Giingnan ni Paraon ang iyang katauhan. Tanawa, ang mga anak sa Israel mas daghan o mas kusgan te kanato. Kaya ano ang ginawa nina? Sa Exodo, Kabanata 1, talata 11, sinasabi na sinimulan nila silang pahirapan ng mabibigat na paggawa. Gusto nilang apihin at panatilihin silang pabigat upang hindi sila mag-alsa at mag-alsa laban sa mga Ehipsyo. Ngunit ano ang nangyari noong kayong mga Israelita ay dinalamhati?
Sa talata 12, sinasabi nito, habang lalo silang pinahihirapan, lalo silang dumarami at lalo silang kumakalat. Kaya't sila'y natakot sa mga anak ni Israel. Habang lalo silang pinahihirapan, lalo silang dumami. Bahagi ito ng planong Diyos. Kaya nang dumating ang gayong kapihatian, ano ang ginawa ng mga Israelita? Bueno, sa Exodo Kabanata 2, talata 23, sinasabi nito na ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila'y dumay at ang kanilang daing para sa tulong ay umabot sa Diyos. Kita mo, bahagi ito ng plano ng Diyos. Bahagi lahat ng ito ng kanyang tadhana. Pinarami at pinarami ng Diyos ang mga Israelita. Nang magkagayoy, pinighati sila ng mga Ehipsyo at lalo pa silang pinighati habang sila'y lalong dumarami. At dahil sa paghirap na ito, pimaluhod nito ang mga Israelita sa lupa at manalangin sa Diyos. Napaluhod sila dahil dito. Bahagi iyon ng plano ng Diyos. Yan ang biyayang inihanda ng Diyos para sa kanila. Sa Hebreyo, ang salita para sa pagpapala ay barak. At kung titingnan mo ang etimolohiya ng salitang iyan, nagmula ito sa salitang ugat na literal na nangangahulugang lumuhod, lumuhod. Kaya sinasabi ng Biblia na isang biyaya ang lumuhod sa panalangin. Isang biyaya ang lumuhod at sumuko sa Diyos. Iyan ang gibuhat ng Diyos para magawa ng mga Israelita sa pamamagitan ng paghihirap na idinulot niya sa kanila. Kaya nang sila ay lumuhod at nanalangin sa Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Sa versikulo 24, sinasabi nito, narinig ng Diyos ang kanilang baing at maalala ng Diyos ang kanyang tipan, kina Abraham, Isaac at Jacob. At sa wakas, nakita silang Diyos at pinansin silang Diyos. At doon, isinugo ng Diyos sa kanila si Moises. Ito ay sa oras na ito, sabi nito sa oras na ito. Kita mo, plinano na ng Diyos ang lahat ng ito at ang kaniyang pagkalingka ang nagsama-sama ng lahat ng mga pangyayaring ito upang ang mga Israelita ay manalangin sa Diyos at ang Diyos ay mamagitan sa pamamagitan ng pagpapadala kay Moises ang kanilang tagapagligtas sa kanila. Ito ay katulad ng sinasabi sa mga taga-Galasya, Kabanata 4, talata 4. Sa tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo sa mundong ito. Ito ang tamang panahon ng Diyos. At perpektong timing nito. Kaya nang dumating si Moises, tinipon niya ang mga matatanda, ang mga pilono ng mga anak ni Israel at inutusan niya si Aaron na sabuhin sa kanila ang lahat ng mga salita ng Panginoon. At nang marinig nila ang mga salita ng Diyos, ano ang kanilang ginawa? Sa versikulo 31, sinasabi nito, ang bayan ay naniwala. Naniwala sila nang marinig nila na ang Diyos ay namamalasakit sa kanila, na makita niya ang kanilang paghihirap. Sila'y naniwala at sila'y yumukod at sila'y sumamba. Diyos! Kita nyo, sa loob ng 400 taon, sila'y lumihis sa pananampalataya, ngunit sa pamamagitan ng probidensya at interbensyon ng Diyos, ang mga tao ay naniwala. Nabawi nila ang kanilang pananampalataya. Parang isang himala ito. Patay sila sa espiritual, ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Ito ang tinatawag nating providensya. Ito ang pagkilos ng Diyos. Ano ang tadhana? Ganito ang kahulugan ni Reverend Abraham Park sa tadhana. Ang providence ay ang patuloy na paggamit ng autoridad ng Diyos sa lahat ng bagay upang makamit ang layunin ng pagtubos. Kaya, sa madaling salita, ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay sa sansinukob. Ginagamit pa nga niya ang masasama, upang maisakatuparan ang kanyang planong pagtubos at upang iligtas ang kanyang hinirang na bayan. Iyan ang tadhana.
ug kanang maong kapalaran naglihok gihapon karon. Sa Roma 8:28 giingon nga ang tanang butang nagtambayayong alang sa kaayuhan. Dili lang ang pipila o ang maayong mga butang, kundi ang tanang gayod na galihok alang sa kaayuhan. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng paraang iyan upang maisakatuparan ang kanyang kalooban, upang iligtas kayong mga makasalanan, upang iligtas ang kanyang bayan. Kaya ngayon, kahit na may ilang paghihirap o pagsubok sa iyong buhay, maari pa rin tayong magpasalamat sa Diyos at purihin siya at maggalak. Dahil naniniwala kami sa tadhana. Naniniwala kami na ang Diyos ay may kontrol, na siya ay kumikilo sa ating buhay kahit ngayon, na siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay magkakasamang gumagawa para sa ikabubuti. Kaya kahit na may kaunting paghihirap ngayon, kaya pa rin nating itong malampasan. Dahil naniniwala kami sa banal na patnubay. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia na ituring nating lahat na kagalakan ang pagdanas ng mga pagsubok. At sinasabi niya sa atin na maggalak tayo palagi. Kung hindi tayo naniniwala sa tadhana, hindi tayo maaram laging magsaya. At sinasabi niyang magpasalamat sa tanang bagay. At ganito ang ginagawa ng Diyos noon at ginagawa pa rin niya ito hanggang ngayon. Pangalawa, tingnaton ang panahon ng mga hukom. Paano ibinalik ng Diyos ang pananampalataya sa mga Israelita noong panahon sa mga hukom? Bueno, nagtrabaho rin siya sa parehong paraan. Una, nagpakita siya kay Samuel. Sa 1 Samuel 3 versikulo 21, sinasabi na muling nagpakita ang Panginoon sa Shiloh dahil ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay Samuel sa Shiloh sa panamagitan ng salita ng Panginoon. At nang matanggap ni Samuel ang salitang ito, naging tapat siya sa pagpapahayag ng salitang iyon sa buong Israel. Ngunit, may isa pang bagay na nagaganap dito sa panahon sa mga hukom. Si Boaz ang nagpananambalik ng pananampalataya at nagpatuloy sa talaangkanan ni Jesus sa panahong ito. At ang kwentong iyon ni na Boaz at Ruth ay lubhang kawili-wili dahil itinuturo nito sa atin ang tungkol sa ugnayan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentel sa loob ng kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Ay alam nating lahat ang kwento ni na Ruth at Boaz, di ba? Naraon ang mga Israelitang ito, sina Elimelech at Naomi, na may dalawang anak na lalaki. Isa sa kanila ay si Malan na nagpakasal kay Ruth sa Moab. Kita mo, umalis sila sa Israel dahil nagkaroon ng taggutom. Kaya, ang pamilyang ito ay sumisimbolo sa mga Hudyong naligaw ng landas mula sa Diyos. Kaya't nilisan nila ang Israel at nagtungo sa Moab. At pinakasalan ni Mahalon si Ruth. Bahagi iyon ng probidensya ng Diyos. At dun, namatay ang lahat ng kalalakihan sa pamilya. Kaya tanging ang mga babae, sina Naomi at Ruth, ang bumalik sa Israel. At ayon sa batas ni Goel at sa batas ng kasal ng mga Leveret, ikakasal na ngayon si Ruth sa kanilang pinakamalapit na kamag-anak, si Boaz, upang ipagpatuloy ang lahi ni na Elimelech at Mahlon. Kaya, ayon sa batas na iyon, ang kanilang unang anak, ang unang anak ni na Boaz at Ruth, ay dapat ibigay sa lahing ito. Upang hindi ito maputol, kundi magpapatuloy. Iyan ang nakasaad sa Deuteronomio, Kabangata 25, versikulo 6. Tama ba? Mangyayari na ang panganay na ipanganganak niya ay gagamit ng pangalan ng kaniyang namatay na kapatid upang ang pangalan nito ay hindi mabura sa Israel. Aba, ang anak nila ay si Obed. Gayunpaman, ang pangalan ni Obed ay nasa ilalom sa pangalan ni Boaz sa talaangkanan ni Jesus. Anong nangyari dito? Dahil ang panganay na si Obed ay dapat na mapunta sa ilalim ng pangalan ni Malan upang ipagpatuloy ang lahing iyon. Kaya bakit lumalabas ang pangalan niya sa ilalim ng pangalang Boaz? Mangyayari lamang ito kung si Obed ang nag-isang anak ni na Boaz at Ruth.
Kita nyo, ang layunin ng batas na ito ay upang maiwasan ang pagkaputol ng anumang lahi sa Israel. Nais ang Diyos na magpatuloy ang lahat ng linya hanpa sa pagdatong ng Mesiyas. Kaya, kung si Obed ang nag-iisang anak at ibibigay nila siya sa lahi ni Mahlon, mapuputol ang lahi ni Boaz. Kaya sa pagkakataong iyon, ang mangyayari ay si Obed ay mapapasailalim kina Mahlon at Boaz. Kaya sa madaling salita, ang dalawang linyang ito ay magsasama sa pamamagitan ni Obed at magiging isa, at ito ay magpapatuloy hanggang kay David at hanggang kay Jesus. Kaya ano ang ipinuturo sa atin ng maikling kwentong ito? Gitudlo ni ini kanato ang giingon ni Pablo sa Roma, Kapitulo 11. Kita mo, Pablo, may mga alalahanin siya tungkol sa kanyang mga kapatid, ang mga Hudyo. Sabi niya, nag-aalala ako na tinanggihan ng aking mga kapatid, ang mga Hudyo, si Jesus, kaya tinanggihan din sila ng Diyos. Pero, aniya, hindi iyon ang kaso. Dahil itinakwil ang mga Hudyo, nang bigay ito ng pagkakataon sa mga hintil, tulad ni Ruth, na makilahok dito. Ang kanyang mga taong nagligtas, mga taong naligtas. Hitaan mo, kung sina Elimelech at Naomi at ang kanilang pamilya ay hindi naligaw ng landas at pumunta sa Moab, hindi sana nakamit ni Ruth ang ganitong kaligtasan. Kaya dahil naligaw ang mga Hudyo, ang mga hintil ngayon ay isinasama sa linya sa pamamagitan ni Hesukristo. At pagkatapos ay nagpatuloy si Pablo sa pagsasabing, ngunit hindi pa iyan ang wakas. Kapag duganting na ang kapunuan ng mga hintil, sa akay babalik din ang mga Hudyo at muling maliligtas. Sila rin ay muling ihuhugpong tulad ng lahi ni Malon na ihuhugpong sa pamamagitan ni Obed. At lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan sa babaeng hintil na nagngangalang Ruth. Kaya, tulad ng larawang ito, sa pamamagitan ng mga hentil, ang mga Hudyong tumanggi kay Jesus ay babalik balang araw at sila ay muling ikakabit sa lahing ito ni Hesukristo. At pagkatapos ay nagpatuloy si Paul sa pagsasabi niyan. Ganito sa Roma 11:15, sinasabi, sapagkat kung ang kanilang pagtanggi ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ang pagtanggi ng mga Juhudyo, ano nga kaya ang magiging pagtanggap sa kanila, kundi ang buhay mula sa mga patay? Kaya sinasabi ni Pablo, sa madaling salita, iyan! Kapag nangyari iyon, kapag ang mga Hudyo ay bumalik sa pamamagitan ng mga hintil at muling naihubpong, para na rin silang nabuhay muli. Sinasabi niya na parang ito ay isang muling pagkabuhay. At ito ang itinuturo sa atin sa talangkanan ni Hesukristo. Mayroong dalawang malalaking puwang na 400 na tuon at 300 na tuon. At gayon nagpatuloy ang lahing ito. Hindi ito naputol, hindi ito namatray. Nagpatuloy ito hanggang sa pagdating ni Jesus. Ito ay daol nakialam ang Diyos at binuhay niya silang muli. Ang isang pangunahing tema ng talaangkanang ito ay ang muling pagkabuhay. Paano binubuhay muli ang Diyos ang kanyang mga tao sa espiritual at pisikal na paraan? Mausab kini ang iyang giingon bahin sa Exodo. Ingon ni Jesus sa Lucas 20:37 nga ang mga patay banhawon bisan si Moises nagpakita niini sa asoy sa nagdilaab na sa pimit, diin gitawag niya ang Ginoo nga Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob. Sinabi ni Jesus na ang mga patay ay muling binubuhay, ibig sabihin ay binanggit ang pagkabuhay na mag-uli sa paglalahad ni Moises tungkol sa nasusunog na palumpong. Iyan ay nasa Exodo Kabanata 3, kung saan tinawag ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na palumpong. Kung babasahon mo ang Exodo 3, walang nabanggit na anumang pagkabuhay na mag-uli o anumang patay na binuhay muli. Kaya ano ang tinutukoy ni Jesus dito? Sa madaling salita, sinasabi niya na nang tawagon ni Diyos si Moises, ang Diyos ay magbuhay muli sa mga Israelita. Dahil sa loob ng 400 taon sa Egypto, sila ay patay sa espiritual.
Iniwan na nila ang pananampalataya. Walang naganap na paghahatid ng pananampalataya. Ngunit, nang tawagin ng Diyos si Moises at sugin siya sa mga Israelita upang ilabas sila sa Ehipto, iyon ang kanilang muling pagkabuhay. Binuhay silang muli sa Diyos. At mangyayari rin ito sa atin. Sa Episo Kapitulo 2, versikulo 1, miingon si Pablo, "Kamong patay tungod sa inyong mga sala." Wala siya muingon nga himalat yun kamo. Miingon siya, patay na kamo sa inyong mga kalapasan sa wala pa ninyo kaila si Kristo. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay muling binuhay. Gayon din sa Isaias Kabanata 53, versikulo 6, sinasabi nito, tayong lahat, gayang mga tupa na naligaw, bawat isa sa atin. Ngunit paano tayo narito ngayon sa komperensyang ito tumatanggap ng salita ng Diyos, naniniwala kay Jesus? Paano nangyari iyon? Ito ay dahil sinundan tayo ng Diyos. Ang taniyang kabutihan at biyaya ay humabol sa atin. Hindi tayo kailanman nalimutan ang kanyang mapagmahal na kabaitan at ang kanyang pagkalinga ang humawak sa atin. Ginamit ang lahat ng ating mga kalagayan at ang ating mga sitwasyon ay gaon nga para maibalik tayo. Binuhay niya tayo mula sa mga patay. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. Palagi niya kaming hinahabol at ibinalik niya kami at ngayon ay buhay na buhay kami. Ganito gumagana ang probidensya ng Diyos sa ating buhay, maging ngayon. At ito ang itinuturo sa atin ng talangkangan ni Jesus. Isang pangunahing tema, mayroong muling pagkabuhay ng bayan ng Diyos at ito ang soberanong biyaya ng Diyos. Ang kaniyang mapagmahal na kabaitan at ang kaniyang sigasig na nagbigay daan upang mangyari ang lahat nito. Kung hinayaan niya ito sa mga tao, matagal nang natapos ang talaangkan ng iyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagtataksil ng tao, sa kabila ng ating kawalang katapatan, sa kabila ng ating mga kapintasan, at sa kabila ng ating lubos na kawalan na kakayahan, ang sigasig at magpagmahal na kabaitan ng Diyos ay nagsakatuparan ng kanyang planong pantubos at patuloy na tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako. Kaya ang kaniyang sigasig at ang kaniyang mapagmahal na kabaitan at ang kaniyang pag-ibig ang siyang kumakapit sa atin. Kaya naman makakaasa tayo na matutupad ang lahat sa kaniyang mga pangako. Wala kahit isa. Mawawalan ang sinsay. Walang sinuman ang makakahadlang sa mga tipan ng Diyos at sa kanyang probisyon. Kaya na, tayo laging magalak at makapagpasalamat sa lahat ng bagay. Ito ang aral na sinusubukang ituro sa atin sa pamamagitan ng talangkanan ni Hesukristo sa lahat ng pagtaas at pagbaba, sa lahat ng kaguluhan at kalituhan, sa lahat ng kataksilan ng tao. Ang kaniyang sigasig ay patuloy na kumapit sa lahing iyon, kaya't ang kaniyang ipinangakong anak, si Hesukristo, ay naparito sa mundong ito. At ang parehong sigasig na iyon ang magpapatuloy upang ang lamparang ito ay hindi mamatay at magningas hangkod sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong kapatid, ang katotohanang narito tayo ngayon at tinatanggap ang salitang ito ay patunay na ang pagkalinga at ang kanyang sigasig ay patuloy na kumikilos hangkad na yun. Kay laking biyaya para sa atin. Wala pa yung nagawa, ngunit ang kanyang pag-ibig ang sumunod sa aton, humawak sa aton, at nagpanumalbik sa aton sa kayangkawan. Kaya ang magagawa lang natin ay magpasalamat at magbigay ng papuri sa atong Panginoon. Maraming salamat sa pagligligtas sa amin ng mga makasalanan na naligaw ng landas. Purihin natin ng Diyos at luwalhatiin siya ngayon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita at aral at ipinapasa ang kasaysayan sa pagtubo sa iba upang malaman din nila na ang Diyos ay buhay at siya ay gumagawa sa kanilang buhay.
Dalangin ko ang pagpapalang ito sa inyong lahat sa pangalan ng atong Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa kahangahangang komperensyang ito na pinahintulutan mo para sa amin. Kahit libo-libo at libubong milya ang layo natin sa isa't isa, binigyan mo kami ng kahangahangang teknolohiyang ito upang maibahagi namin ang mensahe ng Diyos nang hindi nagkakatagpo-tagpo. Diyos, dalangin ko na ang iyong espiritu ay kumalat sa internet at maantig ang mga puso ng mga taong nanonood at nakikinig upang sila ay magpuri sa iyo, Panginoon, at magpasalamat sa Kanya para sa kahangahangang salitang ito na ipinamana sa amin. At ngayon, Diyos, dalangin ko na tulungan mo kaming lahat na maging isang henerasyon ng mga mangangaral na magpapasa ng pananampalatayang ito at ng salitang ito sa susunod na henerasyon upang ang lahing ito ng mga mananampalataya ay magpapatuloy hangtad sa pagbabalik ng atong Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa lahat og biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan at paghihirap, tulungan mo kaming maging mga banal na ganap na makakita ng iyong biyaya at iyong probisyon kahit sa mga panahong iyon ng kahirapan upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay makayanan naming magtiis at magtagumpay at mabigyan ka ng papuri at luwalhati, Panginoon. Nagpasalamat kami sa lahat at ang lahat ng ito ay aming idinalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.